Buenos días, señoritas y señoritos. The proposal of no less than Ombudsman Samuel Martires for the Commission on Audit to discontinue or stop publication of its annual audit report reflects the lack of interest, the lack of program, the lack of initiative on the part of the Marcos administration to go after graft and corruption, for which the country loses from 700 billion to 1 trillion a year. Yan po kalaki ang losses natin sa graft and corruption. So, ang budget natin is only 5.7 billion, and yet almost 1 billion or almost 1/5 of the budget is lost to corruption. Ang tiba-tiba talaga yung mga buaya sa lahat ng hanay ng gobyerno. Sayang po because the last time we have had an honest to goodness campaign against graft and corruption was during the time of former President Benigno Aquino III. Si Pinoy po, kung saan we got one president jailed, we got several senators jailed, at isang pork barrel queen na si Janet Lim Napoles ang nakulong rin, at hanggang ngayon andun pa rin sa kulungan. Kaso lang, nung dumating na, or when President Rodrigo Duterte came into power, yun, pinardon at frinid niya yung presidente at senators. So, this is the reality we have, and the rather shocking proposal of the Office of the Ombudsman himself. Isipin nyo, wala na po, halos tumba na po lahat ng ehensya na humahabol sa graft and corruption. Ang Sandigan Bayan wala nang ginawa kundi i-clear ang mga 20 to 30 year graft and corruption and ill-gotten wealth cases ng mga Marcoses. Ganon rin ang Supreme Court, ganon rin ang Court of Appeals. And then andyan rin po yung Office of the Ombudsman, halos walang ginawa kundi magdepende lang sa report ng Commission on Audit para habulin, or report ng Senate Blue Ribbon Committee para habulin yung mga corrupt sa 44 billion Parmali scam at 2.4 billion computer scam and other scam pa. And then ngayon, yun na lang ahensya na ginagawa pa rin ang trabaho nila, gusto pa rin ni Ombudsman Martires, kahit hindi wala siyang control sa ahensya na yun, kahit ibang ahensya yun, hindi siya hawag doon, hindi siya ang Commission on Audit chairman, and yet nanghihimasok siya doon para sabihin lang na huwag daw i-report yung Audit Observation Memorandum or AOM. Alam nyo po, halos lahat ng mga reports natin sa Commission on Audit ay galing doon sa AOM. Yun gusto niya pigilin. So sana makikita ng taong bayan yung mga korupsyon na nangyayari. Although tama siya, yung iba dyan hindi talaga issue ng korupsyon. Yung iba dyan hindi lang nakapag-submit ng resibo, kaya tinawag ng Commission on Audit yung attention nila. Pero karamihan dyan, tingnan nyo yung sa National Youth Commission, yung ang dami naman nilang, ang laki-laki ng hotel reservation, ang laki-laki ng gasto sa pagkain, and yet yung bata ni Duterte yan, and then ngayon bata ni Marcos, si Cardemia, wala gaanong youth na umaten. Kumbaga,
Bakit magre-reserva ng ganong karaming room, ganong karaming, unless pinapatungan nila yung gastos nila at walang resibo? Yan nga problema. Yan parati, yan gusto nila lahat. Yung ginagaya nila si Sara, lahat na lang. Pati si Martires, gusto gayahin si Sara na gumasta gumasta ng pera yung mga tao sa gobyerno, lalo na dyan sa 12 billion confidential fund, pero walang ibibigay na resibo sa atin. At yan ang number 1 requirement ng COA. Pero gusto pa rin alisin nitong si Martires remaining mechanism for which we are able to see kung sa anong ahensya ang corrupt o hindi. Hindi naman sinasabi niya kasi na yung nangyayari daw, kung naglalabas daw yung COA ng mga report na ito, para daw ang conclusion ng mga tao ay guilty na daw yung mga government officials concerned. At sabi niya, kaya dapat hindi na daw ito, kung pwede daw alisin daw yung Kongreso, yung sa budget bill natin, yung General Appropriations Act, na wag na daw i-publish yung COA report kasi daw nagko-cause daw ito ng confusion. Kasi for example daw, kung babasahin daw yung mga tao na may isang ahensya na nakatanggap ng memorandum from the Commission on Audit asking them to submit documents, to submit resibo and explain yung mga gastos nila na hindi naman authorized. Sinasabi na doon ng tao na kumita yung official doon ng 10 million. At sabi niya, the truth is, nakalimutan lang itong mga official na mag-submit yung mga resibo nila. That's the point nga, Mr. Ombudsman. Hindi alam naman ng mga tao yung obserba or scrutinize o pag-analisa, pag-imbestiga ng COA sa mga transactions nyo, hindi naman agad ibig sabihin guilty ng mga ahensya na ito. Kaya nga binibigyan sila ng chance to explain. Ang problema, itong mga ahensya na ito, kasama na yung ahensya nyo, Mr. Ombudsman. May allergic kayo masyado sa media. Ang dami nyong allergy. Pinagbabawalan nyo yung media pumasok dyan at hindi kayo nagre-report sa media kung ano man mga ginagawa nyo dyan. Alam nyo, naging reporter rin ako. Kumover ko na yung administrasyon, yung dating ombudsman Simeon Marcelo. Yun sa akin pinakamagaling na ombudsman na talaga naman nire-report niya linggo-linggo sa media kung anong ginagawa nila, kung anong mga investigasyon nila at kung ano na ang latest sa mga kaso na yun. At talagang pinafailan nila ng kaso yung mga corrupt. So, ang problema sa inyo, hindi nyo kasi ang dami nyo siguro tinatago dyan o siguro wala kayong ginagawa dyan, kaya wala kayong hindi nyo na nakaka-report sa media yung mga issues involving dito sa COA report. Kasi pwede naman sabihin nyo, okay, wala yan, kuwan lang yan, tinawag lang yung atensyon ng COA namin ukol sa issue na ito, pero mariresolve namin yan pag submit na kami ng mga dokumento at mga resibo. It's just a matter of explaining to the media. Kung ayaw nyo, trial by publicity. Pero ang problema, parang ginagawa nyo ngayon sa kinikikilan nyo yung COA, ganyan na rin ginagawa nyo sa ahensya nyo. In fact, ito pa nga si Martires ang na naging controversial nga ito noong 2021 pa lang, nung time ni Duterte, dahil pinigil niya na makuha lang man ng media yung mga lista ng mga government officials at saka yung mga SALN nila, including yung SALN ni former President Duterte at si Sara, na kung saan meron daw bank account itong dalawa sa different banks all over the country, especially dito sa Manila at sa Davao, na nagkakalahalaga 2 to 3 billion.
yun, pinigil niya yun ng ombudsman. So itong proposal na ito is reflective talaga of the general attitude and the general habit and practice of this Marcos government na parang ginagaya nila yung Duterte administration na everybody happy, everybody kanya-kanyang kita dyan sa 3 billion na drawing graphic na napakapangit ng anong ahensya pa to, yung Pagcor, and then 49 billion copy paste video ng Department of Tourism, at saka yung mga iba pang korupsyon sa yung hindi pa ma-account ng 125 million miraculous fund ni Sara Duterte na confidential funds in year 2022. So lahat ito nagpapakita na wala tayong aasahan na meron mang anti-corruption campaign. At well, sasabihin naman sa atin ni Marcos, hindi naman ako nag-promise yan, hindi naman yung campaign promise ko. Wala nga. Kaya guys, please share this vlog. Alam nyo na yung mga kandidato na walang plataforma, na hindi lang man nagsasalita ukol sa issue tulad si Marcos, nakikita natin noon, pati si Sara, iniiwasan yung mga debate. Tingnan nyo, ngayon, hindi natin masabi, prinamis mo yan eh. Kukunti lang ang prinamis ni Marcos, kasama na yung ibababa niya yung 20 pesos per kilo sa bigas, hindi pa natupad. So, pero wala siyang sinabi sa korupsyon. Kaya, ibig sabihin, wala. Helpless tayo for the next 5 years or until we change the Marcos administration and until we prevent the assumption of Vice President Sara Duterte into office as president in the year 2028. So please share this vlog so that we can wake up the consciousness of the Filipino people. So at long last, maawa po naman tayo sa bansa natin. Let us vote for the right candidates in the 2025 and 2028 presidential elections. Tutukan po natin itong issue na ito, lalo na mga issue of graft and corruption sa Marcos government. So please don't forget to subscribe to the Vlogcaster Armandin YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next vlog.